magkakabit tayo ng dalawang motor sa washing. Ngayon, bago natin ikabit, testingin muna natin kung okay ang kanyang motor para hindi paulit-ulit ang kakabit, kinabit tapos palpak. Ang una nating atistirin ay itong kanyang motor. Ito na natin atistirin kung ito ay okay pa o hindi na. Testingin natin itong kanyang tatlong wire. Itong isang wire, itong negative black wire. Nasanay sa negative ang black. Yung black wire, yan ang kanyang common line. Ngayon, tingnan natin sa tester kung okay siya. Ang reading niya ay 44. Yan. 44 doon sa isang wire. Doon sa kabila 42. Okay. Sa makatuwid, ito talaga ang kanyang common line. Kasi pag pinagsama yan, magiging 80 mahigit hanggang 85. Ayan o. Ay, 68 lang nga eh. Pinapos. Pero okay na yan. Kasi pag dito sa kabila, ayan o. 49. Sa kabila, 68. Kaya, ito talaga ang kanyang common line ng black. Nag-brown out. Nag-brown out. $62. Okay. Kaya testingin natin yan. Yung motor na yan. Pero bago natin testingin yan, testingin din natin itong ating outlet kung meron. Mamaya wala, magpapabalik-balik pa rin tayo ng paghahanap. Naka AC, ilagay natin naka DC. Ibig sabihin ng DC, pang battery, ang kuryente ng battery ilalagay natin sa AC kasi ang direct current yan, hindi pwedeng baliktaran. Hindi katulad itong AC alternating current, pwedeng baliktaran. Kaya tingnan natin ang power niyan kung ilan o meron. Baka naman walang power. Wala yata. Yeah. Yan ang sinasabi ko. Wala nga yata. Pero meron 200.
Maligalig lang. Pero meron yan. Kasi tingnan natin. Pag yan ay hindi gumana, walang power yan. Pero pag gumana, may power. Tingnan natin ha. Itong kanyang capacitor, dito natin kakabit yan sa dalawang dilaw na yan. Yan kahit magkabaliktaran ang kabit. Ang pagkakabit na lang doon sa washing, yan ang itatama. Kung alin yung counterclockwise, yun ang doon ikakabit. Yan. Ito, yung isang linya ng power cord dito sa common line, dito sa kulay green. Yan. Yan tilalagyan, tapos siyempre balutan natin yan, baka makakiliti. Lagyan natin ang tape. Ayan. Yan, okay na. Saksak na natin para matisting. Saksak. Yan. Titistingin natin ngayon. Ito muna isa. Ayan, wala na. Wala nga. Wala ang power. So, inayos na natin. Nagkaroon ng power. Tingnan natin ito. Uy, umiikot siya. Kaliwa, ayan ang tamang kabit niyan. Ngayon ito naman kabila. Kanan. Okay. Okay. Ito naman ang kabila. Ito dryer motor to. Ang kabit nito yung pakaliwang ikot. Hindi kinabit. Kailangan ikot sa pakaliwa. Ngayon, testingin naman natin ang tingin naman natin itong washing motor. Baka naman ito may diferensya eh. Pag ikinabit natin ay pala naman ay ayaw gumana. Itong kanyang black common line, kakabit natin dito sa isang linya ng power cord. Tapos lalagyan natin ng tape. Yan. Para sigurado. Tapos itong dalawa dito yan sa kanyang capacitor. Kahit yan ay magbaligtaran, okay lang yan. Wala yang polarity. Dahil ang masusunod naman dyan ay yung switch na. Yung timer switch. Ayan. Okay. So, tingnan na natin. Plug in na natin dito sa kanyang outlet. Ayan. Tapos, ayan o. Tingnan natin ang kabilang ikot niya. Okay. Okay ang ikot. Yung kabila naman. Okay din. O, pwede na itong ikabit. Okay. Tanggalin na natin pagkakasaksak. Okay na ito. Pwede na itong ikabit. Ang dryer at saka washing motor. Kasi
Pag hindi natin tinisting, tapos merong diferensya, ay magpapabalik-balik lang tayo, tanggal kabit. Kaya bago ikabit, sigurado na walang diferensya. Kabit na natin.